Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto at kalahati, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig at welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Siyempre marami po tayong pag-uusapan pa rin ngayong umaga at makakasama po natin ang Undersecretary, maya-maya po yan ng DILG, si Undersecretary Lord Villanueva. At naku, mamaya doon naman sa mga mahilig sa mga cartoon. Naku, mamaya makakasama po natin yung presidente ng Samahang Kartunista ng Pilipinas, si Mr. Boboy Hugo Yonzon III. Siyempre, napapakinggan po ang ating programa sa ating himpilan, Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio sa Radyo Pilipinas World Service. At siyempre, bukod sa napapakinggan, napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1. At meron pa, ang RP1 ay available na rin po sa Free TV. At ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1 at mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. Okay, so sige, simulan na natin ang ating programa ngayong umaga at tulad ng ating sinabi, makakasama natin sa ating unang bahagi ang Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG, si Undersecretary Lord Villanueva. Ayan, maya-maya lang kasi kinokontak pa natin. Ayun, pag-uusapan kasi natin po itong nagpapatuloy na paglaban sa illegal na droga. Pero katulad ng pahayag po na ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa paglaban na ito ay meron itong bagong mukha. Ayan. Kung ano ibig sabihin ng bagong mukha na ito na ikinakasa sa laban na ito ay malalaman po natin yan sa ating panauhin, sa ating programa ngayong umaga na si DILG Undersecretary Lord Villanueva. Via ano ba siya? Zoom? O phone patch? Phone patch. Okay, sige. So, antabayanan lang natin, kasi nitong mga nakaraang araw, may mga datos na ipinalabas ang Philippine National Police o PNP kasi marami pong nagtatanong ano na daw ba ang nangyari dito sa paglaban na ito sa illegal na droga. May mga nagtatanong dahil hindi masyadong napapabalita, sabi nila. Pero ang PNP, meron silang inilabas na datos. Mamaya itatanong natin yan kay Yusek Villanueva, na patuloy yung kanila, na paghuli sa mga gumagamit at saka doon sa mga nagpupush, yung mga user at pusher. Meron po tayong datos na ipinalabas dyan ng PNP. So, ayan, nasa linya na natin, si Yusek Villanueva. Kaya
Pambatiin na muna natin, sir. Maganda umaga po, Yusek Lord Villanueva. Magandang umaga po sa lahat ng mga listeners nyo. Ayun, ako, mukhang talagang gising na gising kayo ngayon, Yusek. Yes. Glad to be on your program. Salamat po sa pag-imbita. Opo, salamat din po sa inyong oras kasi nabanggit natin kanina na pag-uusapan din po natin ngayong araw na ito itong patuloy na paglaban sa illegal na droga dahil marami po sa mga kababayan natin nagtatanong ano na bang nangyari, ba't parang wala na daw silang mga balita. Pero yun na nga, sabi natin kanina katulad ng pahayag ng ating Pangulo, nagpapatuloy itong laban na ito, pero yun nga, may bagong mukha. Kaya ito yung ating aalamin po sa inyo ngayon. Yusek Villanueva, kumusta na po itong paglaban natin sa illegal na droga? Yes. Yung itong bagong programa natin po sa against anti-drugs. Ang special feature po nito ay ito po ay isang holistic campaign. Tuloy-tuloy po syempre ang paghuli ng mga drug pusher, no? Yan po ang tawag na drug supply reduction pag hinuhuli po natin yung mga pusher na yung mga nagtutulak ng illegal na droga. Pero meron isa pang component diyan. Kasi nalaman natin yung experience natin sa nangyayari sa ibang bansa kung huli lang tayo ng huli ng mga pusher, ng mga nagtutulak ng droga, pero wala tayong ginagawa tungkol sa demand naman sa illegal na droga. Kung hindi natin ina-address yung problema ng mga tao na gustong bumili ng droga, in the end po wala pong masyadong progress ang mangyayari in terms of reducing the drug problem. Malalaman po natin yung nangyari po sa Amerika, halimbawa, napakayaman, makapangyarihan na bansa. Talagang all out yung drug war nila sa paghuhuli ng mga addict tsaka sa paghuhuli ng mga pusher. Pero hanggang ngayon nagkalat yung mga droga sa mga syudad nila. So maliban sa supply reduction, nandun din po dapat ang demand reduction, addressing why is there a demand for drugs in the first place. So nandiyan po ang addressing wellness po, reducing the root causes of addiction. So isang may kasama diyan isang health and wellness and rehabilitation campaign. Yan po ang holistic approach ng BITA. Yun po. O yun. Yusek, nabanggit mo na yung root cause, yung pinag-uugatan ng problema kung bakit may demand nitong illegal na droga. Na pinpoint na po ba ninyo? Nahanap nyo na po ba? At saka ano yung mga ginagawa nating mga paraan dito? Yes. Ang na-pinpoint na root causes ay basically pag nagkakaroon ng isolation from society, lalo na sa mga bata. Pag walang community na tumutulong. Yan ang nakitang root causes. Ngayon, may eksperimento na ginagawa po dati sa Amerika at saka sa Canada. May mga daga na binigyan ng shabu. So naging addict sila sa shabu. Ngayon itong mga daga ngayon, tinweak naman nila yung experiment. Yung daga na ito, pinatakbo sa mga wheels, pinagod yung mga daga, pinaikot-ikot hanggat talagang pagod na pagod sila. Pagkatapos ngayon, binigyan ulit yung mga daga ng shabu at in-offer naman nila aside from shabu kung gusto nila instead of shabu, tubig. So lahat ng mga daga, tubig naman yung pinili nila sa pagod nila. So in other words, exercise, vigorous exercise, it reduces the desire for drugs. So ang napag-alaman natin is that pag ang isang tao ay nasa healthy living, pagod yung katawan, nag-exercise, mas likely yung chance na ma-resist niya yung drug addiction. So on the other hand, alam naman natin nagkalat yung social media, nandiyan yung mga tao na nasa video games lang buong araw.
pag walang exercise yung tao, pag walang isolated siya, walang kausap, on the other hand, mas prone siya sa depression, mas prone siya sa negative thoughts, doon na pumapasok yung temptation for drug addiction. So, ang nalaman natin is promotion of exercise, promotion of healthy lifestyle, doon pumapasok yung prevention of drug addiction. Ngayon, aside from prevention, anong gagawin natin sa mga naging addict na, yung nalulun na sa droga? Diyan naman, aside from prevention, yung rehabilitation. So nag-tie up kami with the Dangerous Drugs Board naman para makatulong sila din on the rehabilitation side. So may maraming programa din sila na nakakatulong diyan. Ayun. So, Yusek, kasama, may tayo kasi nagtatanong nga yung mga kababayan natin, kumusta naman daw yung mga nahuhuli natin? May mga datos po ba tayo? Kasi sinasabi nila baka hindi na natin ginagawa yung paghuhuli, no? Or kumbaga, hindi na ganun kasidhi. Yes, in fact, mas intense pa ngayon. In roughly 1 year and a half of the BBM administration, 19 billion worth na po ng mga drugs ang na-seize, no? And then I don't know the exact number ng yung mga number of operations at ng mga nahuli right now, pero in terms of drugs seized, that's 19 billion worth. So napakalaking amount po 'yon. And that's more than comparable sa mga nahuhuli in years past. So it's hard data showing that in terms of the effectiveness of the drug campaign, tuloy-tuloy pa rin, at in fact mas humihigit pa yung ginagawa ng ating drug administration. At kung may nagsasabi yung may iba na wala masyadong tayong naririnig tungkol doon, that's actually minsan a sign of effectiveness Kasi pag nagiging effective na, medyo kumakalma na yung situation. So at least sa tingin ng ating mga authorities, tuloy-tuloy pa rin pa yung paghuhuli. Pero again, wag natin kalimutan na pag nakafocus lang tayo sa paghuhuli, in the end, as experienced by other countries, much richer and much more powerful than the Philippines. Paghuli lang kayo lang huli, pero wala naman kayong rehabilitation, wala naman kayong awareness and education to prevent drug addiction. Pag wala kayong demand reduction program, in the end, magkakalat pa rin yung droga sa kalye. So the demand reduction program is the unique feature of ang administration ng ating mahal na presidente si Bongbong Marcos to attack the root causes of drug addiction po. Yusek, sabi nga natin kanina merong bagong mukha itong paglaban natin ngayon sa illegal na droga, at alam natin may pangalan itong programa na ito. Baka gusto mong ipaliwanag, sir, itong bagong programa na ito. Yes. Ang pangalan ng programa po ay BIDA, and that's an acronym po, BIDA, Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan. At doon po makikita natin yung holistic approach, kasi buhay, ingatan. So ang message diyan is that sa ating mamamayan is that yung buhay nyo is precious. Yes. You should take care of your life. You should take care of your life by educating yourself, by educating others on a healthy lifestyle, on regular exercise, di ba? A good diet, staying outdoors, and if you have already been so unfortunate as to be inside the grip of drug addiction, then take yourself out of it. Alam mo, ma'am, maraming na kaming narinig na testimonial na mga rehab, na mga dumaan na sa rehab. At those who were able to reform themselves. Naku, ma'am, nakakaiyak talaga pag marinig mo yung mga testimonial na mga dumaan sa yung mga successful na drug rehabilitation. It's you when you hear them,
malalaman mo that you have helped save lives and you have seen these people save themselves. Kaya nako, napaka-touching. Baka minsan po makaimbita kami sa programa nyo ng mga Sige, ng mga naku, maganda yun, mga Yusek. testimonials, yung mga testimonials ng mga ng mga those who were able to come out of drug rehabilitation, ma'am. You will be moved at their stories. Naku, oo. Naku, sana nga, sir, isa sa mga araw na ito. Pero Yes. Yusek Villanueva, yun nga sinabi mo, no, yung mga rehabilitated. So, paano naman natin sila isinasama sa mainstream ng ating lipunan? Yes. Well, right now, nag-sign there is an existing agreement with many mainstream companies ng mga multinationals. So nag-memorandum of agreement po yung DILG with ang daming mga multinationals na mabibigat na nandun po yung SM Group halimbawa, yung mga Mega World Group halimbawa. So because of this existing relationship po sa ating mga malalaking kumpanya, pwede po magkaroon doon ng referral program. So kung halimbawa may mga job opportunities na kailangan, may malaking network po tayo na pwedeng magre-refer. Tapos dito sa mga rehabilitation centers po, meron mga job skills din na training program. Alam niyo po minsan murang-mura lang yung mga kailangan nila sa mga job skills nila eh. So halimbawa baka hindi alam ng mga listeners nyo, ang isang welding set para matuto para magtayo na lang ng welding shop sa bahay, mga 2.5 lang eh. So hindi malaking pera ang kailangan in order to give these recoveries, yung mga patients a chance at a new life. So doon nakakatulong yung mga support ng private sector at mga stakeholders natin para tumulong in order to give the livelihood opportunities sa mga mga rehabilitated patients natin. Oo, kasi nga 'di ba, Yusek, yan yung nagiging malaking problema din, 'di ba, ng mga nakakapag-rehab. Syempre malalaman na galing sila sa rehab center, yung iba talagang yung mga kumpanya, Yusek, 'di ba, medyo alanganin sila na tanggapin ulit. So maganda po yung nabanggit nyo na magkakaroon ng referral para dun sa mga malalaking kumpanya para talagang makasama ulit sila dito sa ating lipunan. Sabi nyo nga para hindi na sila ma-isolate. Yes, so yung problema kasi is, itong mga kumpanya, syempre hindi nila kilala yung tao. Pero kung may third party, an impartial third party, yung gobyerno natin, na magsasabi na hindi, rehabilitated na yung tao na to. In fact, baka mas magaling pa siya sa ibang makuha yung aplikante. Kasi ito yung certification namin, ito yung mga skills niya. Alam niyo, yung mga ibang company, talagang kailangan nila ng tao ngayon. Hindi ganun din kahirap makahanap ng mga qualified na tao. So kung meron naman certification, talagang makikita nyo na tanggap nila. Yusek, naka-isang taon na po itong BIDA program. Yeah. Yes po. Mga isang taon na po. So doon sa isang taon na yon, Yusek, meron pa ba kayong gustong idagdag doon sa mga pwedeng gawin dyan sa programa na yan? Yes, definitely po, ma'am. One thing we would like to focus on further with the BIDA program is that aspect of rehabilitation that I mentioned. Kasi the rehabilitation requires, of course, the setting up of rehabilitation centers. So gusto natin palawakin at palakasin yung network na yon, and also to get the support of the private community. Nabanggit ko nga, ma'am, na hindi ganun kalaking pera ang kailangan in order to provide our patients with livelihood opportunities. So in areas where halimbawa yung LGU ay hindi ganun kalaki at baka hindi ganun kalaki yung pondo na
na may aalok ng LGU with respect to these livelihood opportunities, perhaps we can get the community involved. Aha, Diba? Yan ang tinatawag na community-based rehabilitation, CBR. Aha. So yan yung term na ginagamit. Aha. Now aside from that, ma'am, ang isa pang tinitignan ng ating mahal na kalihim, si Secretary Benhur Abalos, is ang involvement ng barangay and city anti-drug abuse council in assessing the drug situation in an area. Alam po natin na nandyan po ang church, nandyan po ang homeowners groups, nandyan po yung business sector, nandyan po yung mga senior citizens. Marami pong pangkat sa ating lipunan who are keenly involved in their communities, and they know the real score when it comes to the drug situation. When it comes to the drug situation in the community. So magkakaroon po ng closer coordination at pagpupulong po with these sectors of society para mas lalong magkaroon ng cooperation with para yung mga datos nila with regard to the drug situation mas lalong maging mas lalong magagamit natin in our fight against drugs. Kung ano yung real score, kung ano yung real situation in the drug community. So, yung closer cooperation, yan po ay isa pang malaking programa. Ngayon, hindi ko ibibigay yung exact details, yung secretary natin po ay mag-a-announce niyan. Pero abangan po natin, may magandang programa in terms of that close cooperation between the community, the police, and the DILG na ma-announce ni Secretary very soon. Ayun, sige. So, Yusek, aabangan po natin yan. Speaking of yung mga closer cooperation o yung mga relation, Yusek, pati ba pamilya involved? Halimbawa yung pamilya ng mga nire-rehab, ng mga user, ini-involve din yun din po ba dito sa programa? Yes po, that's part of our community-based rehabilitation. In fact, nire-recognize po natin that with a lot of people who fall prey to drug addiction, na the reason kung bakit nagkaganon sila in the first place is because wala pong support from the family. Na banggit ko po kanina, nakita namin na isang common factor sa drug addiction is the isolation from the family. Ngayon, kaya kailangan ma-involve ulit yung family, may balik yung guiding presence ng family members ng parents. So in concrete terms, pinupuntahan pa yun minsan ng social worker or yung sponsor ng ng drug patient, ng drug the person being rehabilitated. Kinakausap po yung family, sinusubukan po na ilapit sila ulit sa rehabilitated person para magkaroon po ng closer bond at magkaroon po ng isa pang guiding influence sa buhay ng pasyente. Oo, naku, magandang din yun, no, sir? Magandang action din, kilos. Sir, Yusek, dun sa bida na acronym ay Buhay Ingatan, Ngayon po ba may pag-uusap, meron po ba tayong mga kooperasyon or meron bang mga komento ngayon yung ating mga human rights advocate dito po sa isinasagawang paglaban sa illegal na droga ngayon? Well, definitely what we have heard is that they welcome the holistic approach. When you talk about the holistic approach, you're talking about going beyond just yung huli ng drug pushers and going into addressing mga social ills. So the bagit ko kanina is yung incidences of depression, incidences of mental health. So
actually, when you talk about mental health, when you talk about depression, mental health is actually a human right as well. So from what I've heard, that's very welcome po sa ng ating mga human rights campaigners. And in speaking of that, when banggit na ng ating kalihim si Secretary Ben Abalos minsan ay the rates of teen suicide are actually going up, no? According to our statistics. And there are theories as to kung bakit. Some point to social media as a reason, no? Yung medyo isolated yung bata, yung kung ano-ano lang yung nakikita sa social media instead of talking to friends. So we're also working on some problems. We're working on some programs that can hopefully address that. No? Yung mga rising in terms of teen suicide. Yung mga youth problems po. Yan yung isang pressing concern din sa ngayon. Sir, Yusek, kung meron pong mga nakikinig sa atin ngayon ng mga pamilya na gusto nilang ma-rehab yung kanilang kapamilya, meron ba silang pwedeng tawagan o puntahan para maibigay yung kaso ng kanilang kapamilya? Yes po. Ngayon, sa mga ating nakikinig, sa bawat municipal hall or bawat city hall, no, lahat ng syudad, required po sa batas na magtayo sila ng anti-drug abuse council. And in every city and every municipality, malamang merong office doon dealing with anti-drug abuse, yung mga ADAC, yung anti-drug abuse council natin. So, pwede silang lumapit doon, no? Kung natatakot silang lumapit sa ating mga pulis, pwede silang lumapit sa LGU, in other words, sa ating city hall, at magtanong-tanong lang sila. They will be referred to the appropriate resources to help them. Okay. Now, most of the time, itong anti-drug abuse office ng bawat LGU, they will have mga contact numbers at mga contact persons kung sino ang pwedeng puntahan para maipasok yung anak nila sa rehab. Ayun. So that's how it would work normally. Sa ating tumuloy po tayo sa ating city hall or municipal hall at doon magsisimula. Doon tayo magtanong. Yes. Oo. Sir, bago ka magpaalam, sir, baka may ano po yung mga nakalinya natin, ng mga activities ng bida itong mga darating na araw? Okay. I'm sorry, hindi nasarap sa akin yung listahan ng mga upcoming bida activities ngayon. Okay. Alam ko kakalunsad lang ng launching with the Philippine Volleyball League, pero kakatapos lang yon. But I'll be happy after this program to provide your producers po, ma'am, with a list ng mga upcoming activities para kung may mga announcement kayo, makatulong kayo sa dissemination. We would be very grateful for that. Sige po, sir. Sige, aasahan din po namin. So, maraming salamat, Yusek Villanueva. Baka may gusto ka pang mensahe na ipaabot dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa live streaming? Yes, ang mensahe po ay huwag po kalimutan ang mental health at wellness. No? Nandyan po ang trabaho natin na pang-araw-araw. Pero ang pang-alaga sa sarili, ang pang-alaga sa mental health ay napaka-importante po. Let's get outdoors, let's breathe the air, mag-exercise tayo sa umaga, at kung sakaling may nangyari sa atin na hindi maganda, nalulung tayo sa kung di man sa droga, nalulung tayo sa problema, no? There's always hope. Wag tayong mahiyang humingi ng tulong. Yan yung ma'am. Okay. Maraming salamat, Sir Yusek. Maraming salamat, ma'am. Thank you very much sa pag-imbita nyo sa inyong programa, and magandang umaga po sa lahat ng ating mga listeners. Thank you po. Si DILG Undersecretary Lord Villanueva. Magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi na ating programa pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa bulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata.
Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VAG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VAG. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Sa October 30, araw ng Lunes, Barangay and SK Elections 2023. Nakabantay sa mga barangay, nakatutok sa mga presinto, barangay at kabataan. Kabilang ka dito, BSKE 2023, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Hatid ang pinakahuling mga kaganapan at sitwasyon kaugnay ng halalan sa inyong barangay. Barangay at kabataan, kabilang ka dito. BSKE 2023. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. 35 minuto na po ang nakakalipas sa oras na 9:00 na umaga ngayong araw na ito ng Sabado. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at katulad ng sinabi natin kanina, makakasama naman po natin ang past president ng Samahang Kartonista ng Pilipinas at makakasama natin siya via Zoom. Nandiyan na, ready na? Okay, si Mr. Boboy Hugo Yonzon III. Ayan, alamin natin kung ano ang kalagayan ngayon ng comics o cartoon dito sa Pilipinas. Sir, magandang umaga po. Sir Boboy? Magandang umaga sa inyo. Okay, ayun. Unang-una, tatanungin muna natin, ano ba itong Samahang Kartonista ng Pilipinas? Kasi ako, pag tinanong mo ako, dahil ako medyo may edad, ang naiisip ko dati, yung comics talaga na binabasa, no? Pero ngayon parang nag-evolve na ito, Sir Boboy. Well, yung Samahang Kartonista, tinatag yan ng 1978. Oh. Mostly, ang mga miyembro dito, pang founder, yun yung gumagawa ng comics para sa dyaryo, yung tinatawag natin comic strip. Aha. No? Yung mga kartonista. Yes. Iba kasi yung definition ng illustrador. Yun yung mga karamihan, no? Yung mga gumagawa ng comics, kung natatandaan mo, yung comics na naka-fold. No? Aha, yes. O ako kasi, Sir Boboy, nabuhay ako ng maraming comics dahil yung tatay ko dati nagsusulat talaga sa mga comics. Kaya ang iniisip ko, yung aking nasa isip ngayon, yung mga cartoon talaga, yung mga nakikita natin sa comics nga na default, 'di ba? Oo. So ngayon, ito pong sabi nga natin kanina medyo nag-evolve na. So sino-sino ngayon at ano itong Samahang Kartonista ng Pilipinas na ito? Kasi feeling ko parang digital na ba ito, Sir Boboy?
Well, hindi pa naman digital kasi karamihan ng members dito ngayon, meron pa rin ginagawang mga comics para sa dyaryo katulad ni Ronnie Santiago, si Pupong, Little Pupong, yung mga ganyan. Yung mga iba naman ay parang tinetelegraph ko na kung ano nangyari sa comics. Wala na masyado mapuntahan na outlet, no? So, yung iba niyan, graphic designer, iba animator, iba pintor na mahilig mag-cartoon. No, yun na lang ang pinaka kumbaga common denominator nitong sa mga cartoonista ng Pilipinas. Okay. So, iba-iba pala. May mga graphic designer, Yes. may nagpipintor, mayroong mga animator. So, hindi lang pala ito, sir, yung mga yung mga miyembro nito ay hindi lamang pala nakatuon sa digital. Hindi. Digital is only it's a tool. No? Meron diyang gumagamit ng digital na pagdodrawing. Pero kung aking bibilangin, siguro wala pang 20% ang mga miyembro. Mahilig pa rin sila dun sa actual na pen ang ginagamit at saka papel. No? Kasi 'di ba, sir, ngayon may tinatawag na tayong comic industry dito po ba sa Pilipinas, kumusta na 'yan? Yung comics industry, ganun na rin ang husga. Parang patay na siya. Kung i-compare mo kung how vigorous o gaano siya kakalakas dati, di ba? Kung dati kasi ang isang title, comics title, isang CP was about mga 200,000 copies per week, di ba? Yes. Ang daming title noon, wala pa siguro kung tatansyahin nyo at the height, meron pa siguro mga 50 titles na tumatakbo. Pero dahil nagbago na rin yung panahon, dahil siguro dahil na rin sa pelikula, dahil na rin sa television. Kasi dati, kung matatandaan nyo, pag ikaw yung nagbabasa ng comics, merong nakalagay, di ba, itutuloy Aabangan. next week. Hindi ka na makakapaghintay ngayon yon. Ngayon, araw-araw na yung teledrama pag nanonood ka eh. So, talo. Yun na nga. Talo Yun na po. nga. At saka sa mga social media, ganun din, di ba? Kasi yung Correct, iba... araw-araw. Oo. Araw-araw naman, di ba? At saka pwede mo na siyang, kung hindi mo napanood, pwede mo pa siyang balikan, di ba, Sir Boboy? Correct. Correct. Pero Sir Boboy, pag sinabi nating cartoonista, yun nga, yung nakasentro sa paggawa ng mga cartoons, di ba? Ngayon, sabi nyo kanina, Sir Boboy, may mga kasamahan kayo ng mga animator din, no? Yung ginagamit, ito yung mga nasa digital, tama ba, na platform? Karamihan na ngayon ang gumagawa ng animation, digital ang ginagamit. So, kumusta naman po sila? Siyempre, may mga miyembro po kayo niyan, ano? So, kumusta naman po sila? At kumusta yung ating cartoon naman dito sa Pilipinas? Cartoon world dito sa Pilipinas. Yung animation na tinatawag, meron tinatawag na animation industry sa Philippines. Meron tayong ilang kumpanya na gumagawa ng animation para sa ibang bayan, ibang foreign companies. No? We have maraming nabubuhay na companies doing cartoons or animation for foreign companies, no? Pero limited ang iyong creativity doon kasi yung script, yung character design, yung whatever, nakadikta na yun sa'yo eh. Kung meron ka susundan na template, kumbaga doon ka na lang sa finishing line. No? Pero yung kung on our own gagawa tayo ng animation features, sinubukan na rin natin yan. Siguro mga 10 years, 20 years ago, yung natatandaan nyo Urduha na ginawa nila nung producer Tovera, yung line producer dati ng Itbulaga. Sila gumawa nun, pero hindi siya pumatok sa takilya. Ganun din nangyari dun sa mga ibang animation. Like, kunyari, Metanoia, full-length feature na cartoons, hindi rin siya pumapatok. Hindi ko alam kung bakit
hindi siya tinatangkilik ng mga Pilipino. Pero Sir Boboy, yung pinalabas na gawa ng mga Pinoy animators no na 13. Pamilyar ba kayo doon, Sir Boboy? Yung pinalabas sa Netflix, 'di ba? Ito medyo kinagat 'di ba ng mga tao? Well, ang pagkakaalam ko dito sa Netflix, no, this is was created by Budget Tan na nagtatrabaho ngayon sa Lego. Ano siya, binili lang yung kanyang title at saka part of the story, pero nothing to do. The Filipinos had nothing to do with the production. Kumbaga ginawang basihan lang yan, pero ang gumawa niyan hindi Pilipino. Oh, so yung pati yung mga animator hindi po mga Pilipino. Ang pagkakaalam ko, hindi Pilipino yan. Pero base yun sa drawing nila, pero yung ginawang application, hindi dito sa Pilipinas yan. Oh, so sa tingin mo, Sir Boboy, may kakayanan ba tayo na... Meron. Malaki ang kakayanan natin. Meron nang lumabas sa Netflix na gawa ng Pinoy, entirely Pinoy, pero hindi siya PG. Kasi kung napapansin ko, meron yung Hayop Ka. Ginawa ni Longgoren, si Avid Longgoren. Dito gawa sa Pilipinas. So, medyo crude ang paggagawa, pero maganda yung pagkakaistorya kahit na sinasabi mong maraming mura na talagang mura. Yung mga PI, etc. Kumbaga limitado yung audience. Audience. Kasi medyo censorable yung ibang portion. Tsaka parang nga yun, Sir Bobo, yun pa isa ko palang itatanong kasi syempre pag sinabi nating cartoon, usually ang audience mo dyan, yung, di ba, mga bata or yung mga minor, di ba? Kaya, yun nga tatanong ko, Sir Boboy, ngayon ba hindi na ba ganon? Hindi. Maraming cartoons na ang tawag nito for mature audiences. Ang stereotype thinking natin, yung mga napapanood natin sa sinehan, nagawa ng Walt Disney. Yes. Walt Disney kasi meron silang parang tawag nito, pamantayan na dapat wholesome yung iyong panonoorin. Pero yung ibang ganun din sumusunod yung kunyari Warner Brothers na kanila medyo violent yung kanila mga cartoons. Natandaan mo kung yung mga sila Bugs Bunny, si Elmer the Fod, talagang barilan na, di ba? Mga napakabalilente. Oo nga. Pero ngayon, tinone down na yon. Pero maraming content na cartoons na pang adult. Oo. Pero kasi sir, yung sinasabi mo kanina yung kila Bugs Bunny, kahit may mga barilan, parang yung approach niya, hindi, parang di ba, parang pang nakakatawa, ganon, hindi yung talagang heavy. Pero kasi dumaan yan sa sa criticism kasi since the children are in the audience, it parang daw it provokes or influences the behavior, yung pag-uugali ng mga bata na maging violente. So, tinone down nila yon. Itong mga sila Bugs Bunny at saka sila Daffy Duck, meron silang parang version ng mga bata na medyo gentle ang dating. Yun nga. Oo. Sir, kung ganun pala na yung mga animation na yan ay pwede na rin pala na gawin natin na hindi lang yung mga pangbata o pangmasa, kasi sabi mo nga kanina merong isang project na medyo hindi maraming mga sabi mo maraming mga PI. So, paano natin binabalanse yan? Kasi 'di ba, may mga target audience nga tayo So, paano natin ito binabalanse? Kasi nag-iiba na nga, sabi nyo, iba-iba na rin yung target audience natin ngayon. Kasi ang tingin ko lang dapat holistic ang approach Parang nangyari sa Korea. Parang lahat, whether music, whether television, whether movie,
suportado ng government. Meron silang malaking allotment for creativity, for intellectual property development. Hindi pwedeng isa-isa yan kasi kami, on my own, sinubukan ko na mag-publish ng comics. Ilang beses na ako naglabas ng comics. In fact, kami ang nagbuhay sa Darna. Binuhay namin ng Darna in 2001. Tapos naglabas ako ng ibang but in terms of dito namin na-realize, parang na-experience na rin na nawawala talaga yung comics readers, ganon. So kailangan Sir Boboy, kailangan ang approach. Hello. Yes. Sir Boboy, sabi nyo nawala na yung mga comics reader natin. Bukod kaya doon sa internet, may mga iba pa kayang dahilan? Well, ang dahilan one yung television niya, yung mga siniserya. Kunyari, sabihin natin probinsyano, Batang Quiapo, araw-araw mo napapanood. Wala kang laban in terms of entertainment. Ano yung choice mo? Ano ba yung choice mo as entertainment? So, lalabanan yon dapat daily din yung comics. Pwede mong gawin sa internet yon, pero kunyari, pagagalawin mo kunyari yung comics, pero kumbaga kung ihahambing mo dun sa ibang medyo gumagalaw talaga na meron pang artistang kilala, parang kumbaga yung odds against you medyo malakas. Kaya ang gagawin lang natin ngayon, sinasabing niche marketing, yun lang medyo talagang interesado sa mga kunyari graphic novel, ibig sabihin comics na makapal. Doon ka lang nakatuon. Ganun pala yun. Eto, Sir Boboy, kasi ngayon, usong-uso na nga itong pangungopia sa internet. So, paano nyo, kayo bilang mga kartunista, paano nyo naman napoprotektahan yung inyong intellectual property rights na tinatawag? Kasi, lalo na yung mga gawa ng mga illustrator natin. Well, actually, meron ka naman remedy dyan kasi meron naman talagang batas on intellectual property sa Pilipinas. In fact, it's considered one of the more advanced legal remedy sa nasa Pilipinas. Katulad na dati, meron kaming membro sa mga kartunista ng Pilipinas. Meron siyang ginawa na cartoon na parang barbero, no? Pero parang warrior pero barbero. Na sa isang lugar sa Laguna, nagtayo ng barbershop, ginamit yung kanyang karakter. So ang ginawa lang namin, sinulatan lang namin 'yon. Pag naman, parang i-cite mo na it's against the law, tumigil naman yung barbero sa paggamit ng kanyang karakter. No, iba kasi ginagamit yan. Kunyari, packaging or di ba maraming ganyan but all you have to do is call their attention. Pag hindi sila sumunod, pwede ka naman meron ka legal remedy. So sir, ngayon ano na itutulong naman itong inyong samahan dun sa mga kartunista natin dito sa Pilipinas? Well, sa medyo mahirap kasi dahil ang ginagawa namin is on my part, when I was the president of the SKP, naglabas ako ng comics na pwede silang magkaroon ng extra outlet for their works. No? Ngayon, ang ginagawa naman ng presidente namin is that merong silang parang pa-contest, tsaka mga training, no? Para yung horizon lumawak. Pwede kang pumunta sa iba't ibang larangan ng creation. So, ganun ang ginagawa namin. Sir Boboy, sabi mo, 1970s, nandiyan ka na sa ganyang gawain. Bata pa ako noon. Hindi, pero yun na nga, ano sa tingin mo kung ikukumpara mo yung pagiging isang kartunista, yung noon o yung ngayon na meron na tayo mga digital platform? Well, dati kasi kung siguro natatandaan mga kasing edad natin, o kaedad ko, na yung comics noon, yung ginagawang pelikula, di ba? Binibili ng
binibili lang, ginagawang pelikula. Eh ngayon, wala ka na mag-alek. Ang pinakahuli na lang yata ang ginawang pelikula, yung ginawa ni Ronnie Santiago, itong Baltic and Company na lumabas sa Channel 7 noon, di ba? Or ande, pwede pa rin yung Pugad Baboy, meron din lumabas for a while. Tama. So, anong tingin mo, Sir Boboy, mas okay ba yung ngayon na kesa yung dati? Siguro ngayon, ang masasabi ko lang, because I'm optimistic naman ako na tao, isa't naghihintay lang ng panahon yan eh. Parang, hindi, parang kumbaga naka-transition. Ang dami kasing kalaban, yung iba-ibang entertainment options. So, magkakaroon ng pagkakataon na napapasok din ito sa internet na ma-appreciate ng tao. Kasi, alam mo naman tayo mga Pilipino, pagka napunta sa uso talaga eh, no? Kasi everybody's using telephone, everybody's on TikTok, no? So, kumbaga that may die down and mapupunta yung sinasabi nating the appreciation of what we call the sequential art. Naku, Sir Boboy, maraming salamat po sa oras nyo. Medyo kulang yung ating oras sa ating usapin ngayon. Pero sana mas malawak pa yung marating ng ating mga miyembro at lahat ng mga kartunista natin dito sa Pilipinas. So sir, baka meron kang mensahe. Wala lang, siguro kung merong yung mga nakikinig dyan, tingnan nyo lang yung mga trabaho ng mga Pilipino. Huwag nyong kinukumpara sa mga gawa sabihin natin, ang mas magaling sa Amerika. Sa totoo lang, marami tayong mga Pilipino na gumagawa na doon. Pero hindi nakatira dito. Yun nga lang ang medyo malungkot. Yun. Oo. Okay. Naku, sir, maraming salamat ulit sa oras nyo, sa uulitin. Maraming salamat din. Maraming salamat. Okay. Si Mr. Boboy Hugo Yonzon III, ang past president ng Samahang Kartunista ng Pilipinas. Nako, wala na tayong oras. Maraming salamat sa ating mga likers. Kay Benita Estives, ayan, sabi niya mabuhay. At Jojo Tarun, Lucy Overio Villar, Ferdinand Fermin, Ed Bel Arev, Alberto Condinato, Palsiit, Reggie Legaspi, Dinabe Saguban Papasin, Jovit Arisgado, Arjun Peligro, Haumom, tama ba yun? Jaumom. Okay, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical side, kina Joy Timidan at kay Rolly Bumatayo sa ating production side, kay Miss Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Hanggang sa susunod na edisyon po na ating programang Usap-Usapan, ito po si Ven Blones, ang tabayanan kalipunan ng mga balita sa pamamagitan na ating kasama na si F. Gaitos. We know you're